Okay, ngayon, lilipat na tayo sa Europa! Finally, dumating na sa Europe ang Formula 1. Yes! Dito na magkakaalaman. Anong next? Anong next na circuit? The Principality of Monaco. Monaco na! Hometown ni Don Percival! Monaco! Sobrang sikat nitong racetrack na to eh. Maraming may ayaw pero ano to eh, institusyon na sa F1, di ba? Correct. Since 1950s, since nag-start yung Formula 1, nandyan na yung Monaco. Kaya nga yun sa video ko, di ba, kung bakit walang racetrack sa Pilipinas, sinasabi nila bakit yung Monaco, wala naman silang mga runoff areas, makipot yung racetrack kasi historic racetrack. Just like Silverstone, just like Monza, na talagang staple na siya sa F1 during the 1950s, 1960s. So, hindi na matatanggal ang Monaco, sorry to say, pero nandyan na yan. Forever na yung Monaco sa Formula 1. Parang kasama na sa dugo ng F1 yan, yung Monaco. Di ba? Ang daming mga driver na isa yan sa mga panaginip nilang mapanalunan na karera eh, di ba? Yes, para makuha nila yung tinatawag na Triple Crown. So sino bang mga hayop pag qualifying na malaki ang chance pag Monaco Grand Prix? Currently, sa mga drivers ngayon, I am most impressed with Hadjar sa qualifying pace niya. Di ba? Yung sa single lap na pace niya. And of course, yung mga dati, sina Leclerc and Max. Ayan na rin sina Lando. And also George. And recently, ngayon sa battery management era, si Kimi Antonelli. Kimi, yes. Diba? We'll see. Kaya exciting eh. Ito yung super exciting kapag mga bagong regulation. Yes. Lalong-lalo na sa mga racetrack like Monaco na parang ano kayang magiging order ng mga drivers. Tsaka napag-usapan natin dati yung size ng cars din, di ba? Lumiit na. Yes. Yun ang reklamo sa Monaco noon, ang lalaki ng kotse, tapos ang sikip ng kalsada, ang hirap talaga mag-overtake. May effect kaya yung smaller sizes ng cars doon sa mga nirereklamo nila sa Monaco Grand Prix. In addition to that, napag-usapan na din natin yung mga gagawing inspection ng FIA. Titignan natin kung ano yung magiging performance ng Mercedes engine teams. Yes. So talagang qualifying nga ang magiging labanan dyan. Doon mo na mai-establish kung ano yung magiging resulta ng race eh. Kung ganun nga ang Monaco usually eh, di ba? Kung anong maging result ng mga testing na yan, kung magbago man, kung lumakas yung kotse, humina yung kotse, magkakaalaman sa qualifying sa Monaco. Exactly. Tignan natin. This weekend na, 6th of June. So, kita-kits. Kita-kits agad! Let's go! And for the race schedules during that weekend, we suggest take a look at the page of Andy Siap. And then, syempre, i-follow nyo na rin kasi very consistent siya sa paglalabas ng mga race schedules and other information about Formula 1 as well. And of course, syempre, interact din kayo. Oo, pre. Andy Siap, yan ang puntahan ko pag hindi ko alam yung oras ng mga karere eh. Hindi nga ako nagpupunta sa page ng F1 eh para sa schedule. Pinupuntahan ko yung page ni Andy Siap. Kasi yun ang tinitignan ko lagi, yung Philippine time. Lagi niyang pinopost yun eh. Kaya salamat, Maring Andy. Shout out sa'yo.